Ang maganda sa gym ay sa'yo talaga nakasalalay dito yung progress mo. Kahit gaano kadami yung advice na narinig mo, kung hindi mo naman ito gagawin, ay wala pa ring mangyayari. Kaya hindi mo pwedeng i-outsource yung hard work mo at yung pain na nararamdaman natin pag nag-workout tayo. Yung mga weight na binubuhat natin ang magsasabi kung anong level na tayo dito sa fitness journey natin. Hindi ito magsisinungaling. Ito yung magkoko sa atin na magkameron ng burning desire para the next workout. Yon, mas lalo pa natin gawing better yung ating nagawa. Parehas kami ng workout ngayon. Ang binuhat niya ay 30 pounds, nasa 13 kilo. Naka 7 repetition siya. So ito ay heavyweight na rin sa kanya to. Kaya ina-assess ko na rin siya para high intensity training din. At naka-record din kung gaano kabigat yung binuhat namin at nakailang repetition kami para the next workout yon. Kailangan naming malampasan yon. Kagaya nito, mas lalo nang binigitan kumpara nung dati na 25 pounds lang. Ang priority talaga sa gym ay yung magandang form. Saka na lang natin bibigatan pagka nakabisado na ng muscle natin at nagkameron na ito ng muscle memory para talagang mahit natin yung tinatarget nating muscle. Dito sa gym ay hindi lang ito basta buhat ng buhat. Ito ay may mga principle din na sinusunod para makagain tayo ng kahit papaanong muscle. Una, yung intensity. Pangalawa, yung frequency kung gaano ka kadalas mag-workout. Saka yung duration kung gaano kahaba yung workout mo. Then yung recovery, yon. Saka yung meal plan natin. Then may specific workout naman kung anong goal mo. Kung sa calisthenics ka ba, kung bodybuilding or powerlifting. 50 pounds ang binuhat niya dito, naka 12 repetition, dahan-dahan, saka maganda yung form para maganda ang ating muscle gain. Tulad nito, flat barbell bench press ang gagawin namin dito, pero isang set lang ang gagawin namin kasi yung buhat na ito ay high intensity training, so ayos na yun. Ang goal naman ng pagbabuhat namin is to stimulate muscle growth yung sa pinaka-efficient way possible sa pamamagitan ng pagtitraining ng set to failure at yung moderate weight pero isasagad namin dun sa pinaka-limit ng repetition namin. Pagkatapos ng ganitong workout ay kailangan din natin ng sufficient time para makarecover yung ating katawan. 1 to 4 days depende sa kakayahan ng katawan natin. Tapos yung necessary fuel na kainin natin, mga building blocks ng ating muscle tulad ng eggs, fish, meat, gulay, prutas, yon. Ang pinaka best time na magsimula ka sa fitness journey mo ay ngayon na. Kung gusto mo mag-lose ng weight, yon, napaka-effective nito. Kung gusto mo naman ng mag-gain ng muscle, yon, napaka-husay din ito dahil madadala natin to sa pagtanda natin. Magkakameron na tayong muscle memory o kaya hanap-hanapin na ng katawan natin yung ganitong feelings na accomplishment every single workout natin. Pag nagsisimula ka pa lang dito sa fitness journey o kaya medyo matagal-tagal ka na at medyo tinatamad ka na ng konti, kailangan nating alalahanin yung why kung bakit natin sinimulan to. Para sa ating health, para sa ating look, sa ating self-esteem, para sa ating lakas, yon. Tapos, ang progress naman natin dito ay utay-utay, week by week, then magiging month, year, yon. Yon, makikita mo na lang yung malaking progress na nagawa mo at hindi ka magsisisi na sinimulan mo. Oh yeah. Tricep push down ang mabisang workout para matone yung shoulder ng mga babae. Ang binuhat niya dito ay 40 pounds, nasa 18 kilo yon. Naka 8 repetition siya. Maganda yung form, dahan-dahan, saka pinipil yung bawat repetition. Good workout yan. Ang mistake ko dati nung nagsisimula pa lang ako mag-workout ay araw-araw ako nag-workout. 2 days in a row yun, minsan 3 pa nga. So, kailangan din natin i-priority yung rest. Pumahinga man lang tayo ng isang araw o dalawa. Lalo na kung yung type of training natin ay high intensity. Isa sa magandang pang-develop ng lower body natin, lalo na yung quads, ay ito, sumo squat. 40 pounds ang binuhat niya dito, nasa 18 kilo, tapos 16 na repetition.
Isang taon mula ngayon, hindi mo na maaalala kung ano yung workout na ginawa mo, kung gaano kabigat, kung nakailang repetition ka, kung sino yung nandun. Ang maaalala mo lang talaga ay kung sino yung nag-show up. Walang iba kung hindi ikaw yun. At maaalala mo din yung mga naghinto na sa pag-workout, yung mga kasabayan mo nung una pa lang. So yun ang magiging pangawakan natin na meron talaga tayong discipline at desidido tayo dito sa ating goal na mapaganda ang ating katawan. Dahil once na maramdaman mo yung positibong benefit nito sa katawan mo, sa isip mo, ay hindi malabo nang huminto. Ito tuloy-tuloy na yun. Kumbaga ay nasimulan mo na, kailangan na nating tuloy-tuloyin na rin hanggang sa pinakahuli. Goblet squat, quality na pan-develop natin ng legs. 35 pounds ang binuhat niya dito, tapos naka 12 repetition siya. Yung ibang mga nagsisimula sa gym, nag-i-stick sila dun sa workout program kahit alam naman nilang wala silang progress na nakikita sa kanilang sarili. Kaya be willing to change program pagka ganun ang nangyayari. Yung type of workout ko dati ay pang endurance saka pang marathon. Magsisimula ako ng 7 PM, matatapos ako ng 9 yun. 2 oras tapos ang bibigat pa ng mga binubuhat ko nun. Tapos ang pahinga ko lang nun isang araw, kaya napakatagal ng progress, saka masyadong nahihirapan yung katawan natin pagka ganun. Hindi nabibigyan ng sufficient time para makarecover. Kaya training ko ngayon ay high intensity pero short, brief, saka infrequent. Ang Romanian deadlift ay quality workout para sa ating lower back at legs saka hamstring yan. Ang binuhat niya dito ay 70 pounds. Take 35 pounds yung dumbbell, naka 7 repetition siya. Quality rin. Tapos magagamit natin to pagka tayo may bubuhating mabibigat. Ito na yung mismong training natin. Lalo na kung malakas ka na magbuhat sa ganito, tapos maganda yung form, yun, quality. Malayo tayo sa injury pagka sanay na tayo sa mga ganitong lift. At saka mai-improve din natin yung posture natin dito dahil involved talaga dito yung back natin ay.